Hello. Hot dog. Hello. Ay, wait pala yan. Ibalot nyo tapos ibalik nyo siya. Opo, boss. $2,001 na gift certificates. Nabawasan ko ng 10% para sa amin. 180,001 lahat. Ay, sira ulo ka ah. Naku po. Buksan mo. Amo. Labas ka dyan. Kinakasuhan kita ng illegal na pagpapalit ng gift certificates. Karapatan mong tumahimik o pwede ka namang kumuha ng abogado kung gusto mo. Sasama ka sa akin. Detective, baka gusto mong pumasok muna dito sa loob kahit sandali. Lumabas ka. Kunin mo to. Ilagay mo sa braso mo. Magandang umaga, boss. Oo, ako to. Nandito na naman yung makulit na yan. Ano? May pinaasikaso na ako sa kanyang krimen. Ano ginagawa niya dyan? Bakit hindi ka magtanong sa buwisit na yun? Sabihin mo kay Sando, papunta na ako. Hindi dapat nangyayari to dahil buwan-buwan kang tumatanggap sa amin. Dahil sinusolo mo ang pera, kaya naman ginugulo tuloy ng mga bata mo ang negosyo ko. Sinabihan na naman kita tungkol doon sa pagpapalit ng mga gift certificate. Pagtayo ka ng currency exchange shop, ilagay mo sa ibang pangalan o makipagsosyo ka. Alam mo nang ibig ko sabihin? Gusto mo ako magtayo ng pipitsuging negosyo? Masyado na akong abala sa mga bagong shop ko. Pwede pa siyang pagsabihan na wag na akong guguluhin. Kawawa na ba ng mga bata ako? O sige, ako na bahala. Kakausapin ko siya. Ano yun? Ano yun? Magkaibigan ba tayo? Nasaan ka? Papunta na sa crime scene. Sige na. Magkano ka na? Yo, magkaroon ng kaibigan tulad mo. Teka, sandali lang. Halika na. Ito mo bandaran. Opo, masusunod po. Masarap kasi ito kung peno. Kayo. Penoy talaga bagay. Salamat sa pagdating. Salamat din. Ay, sir naman. Sige na. Sinatid na nga kita dito eh. Dapat bigayan. Oh, ito bayad ko. Isusubok kita sa mga polis. Grabe ang tindi ng traffic. Ngayon ka lang, ang tagal mo naman sa mga galing. Dami ng tao. Alisin mo sila. Teka, sandali lang. Mamaya na ko muna mga litrato. Pasensya na kayo. Pwede ba makiraan lang? Secure nyo mabuti ang lugar. Ano bang ginagawa nyo? Teka. Umalis kayo dyan. Ngayon pa lang kasi dumating. Sige ako na. Usin nyo na yan. Hila nyo yan, ha? Alam mo ba yun? Hindi pwede mo. Nakita mo kayo?
Hindi nga, bawal nga ako Makapasok sa... na. Madami na naman ang mga tao. Palayon niyo sila. Tawatin niyo yung mga tao! Excuse me. Baka makaintindi. Alam niyo na bang pangalan niya? Sine-check na yung plate number niya. Malalaman natin. Isa lang, sir. Sila. Makulit. Ilang oras pa lang siyang namamatay. Ayan ba yun? Sa pagitan ng alas 3 at alas 5 ng umaga. Ang sanhi ng pagkamatay niya, pagkaubos ng dugo, o kaya inatake siya sa puso. Yun ang impresyon ko. Bata! Kunin mo na ng litrato! Ganyan to. Kahit maliliit na ano. Hoy, Sojun! Kita ang dami. Halika dito. Tingnan mo to. Ang sabi ko, huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko pag nasa trabaho. Pasensya na, Chief Cha. Saludo. Sige, tingnan mo. Ano yan? Binangga sa likod. Pwedeng binangga siya sa likod o pwedeng hindi rin. Sana hindi siya pinatay dahil dito. Sa tingin ko, pinatay siya ng walang dahilan. Vampira ba? Wala doon dugo eh. Sarap. Hoy, salamat nga pala dahil ginawa mong baldadong tao ko, ha? May rason kaya may mga patakaran. Susun tayo dito mo. Ganun pa man. Iwala yung negosyo natin, pero yung isang mga makina at engineers natin, di ba? Pero dapat maayos natin ang problema natin sa teritoryo. Makisama ka. Kaya nakaisa tayo. Sando, Bakit, Dongsu? kung puro matamis ang kakainin mo, sasakit ngipin mo. Huwag ka nang gumawa ng problema. Ayusin mo lang yung negosyong binigay ko. Ang lahat may limitasyon. Kapag sinuway mo ko, mamamatay ka. Ako, masunurin akong tao. Ha? Sabi nga ni Steve Jobs, dapat manatiling gutom. Wala akong kapital at mga mamumuhunan. Kaya gutom pa rin ako hanggang ngayon. Sir, pinagbibigyan ka ng boss ko dahil kaibigan ang turing niya sa'yo. Kaya nga binibigyan ka niya ng tech at pati mga engineer na rin eh. Alam mo kung tutusin, yung mga slot arcade business ay walang kwenta para pag-awayan kumpara sa mga bar at mga club. Baliw ka na ba? Nagtataas ka ng boses mo sa harap ng mga boss natin. Anong binigay nyo? Tumahimik ka na lang. Kung tumahimik, buwisit ka! Hayop ka! Ganito mo ba sinana yung mga tao mo? Tingnan mo, nakatitig pa sa akin, oh. Hoy, Dongso. Bakit ang yabang mo kahit na pipitsugin lang ang binibigay mo sa akin? Para tayo magkakaroon ng kapayapaan ito. Halika. Halika rito. Bakit, boss? Hindi niyo ba nakikita pareho na nag-uusap kami rito? Halika. Tignan mo ang buwisit na to. Pwede na tayo magtrabaho ng payapa. Inumin mo. Masarap. Siya si Q Choi Jung, 46 years old, walang kaaway, utang, kaso o kung ano pa man. Malinis ang autopsy report. Mahigit 1 dosena ang saksak. Mukhang amateur ang gumawa nito kung saan-saan sinaksak. Kung iisipin mo, mahirap din paniwala ang isang amateur yon. Wala siyang ebidensyang iniwan. Walang bakas ng paa, dugo, buhok, fingerprints. Wala lahat.
Dahil nawala ang wallet ng biktima, pwedeng pagnanakaw pero maliit na pera lang yun, kaya pwedeng hindi rin. Ang mga tao pumapatay kahit sa maliit na bagay. Tawagin ang kapitan ng Unit 1. Opo, sir. Yes, Chief. Oh. Sa palagay ko, ang kasong ito ay robbery homicide. Ang gusto ko, hanapin mo yung mga taong may kaparehong criminal records. Opo, sir. Kayo naman ang backup ng Unit 1. May isang suspect sa 3 kaso. Alin doon? Una, July 15, West Mountain Reservoir. Pangalawa, July 23, Goriong Sand Beach Motel. Pagkatapos, eto, yung kagabi. Kutsilyong ginamit sa pagpatay sa 3 kaso. Sa nakikitang haba at lapat ng kutsilyo, maaaring isang kutsilyong ginamit. Hindi, isa lang talaga. Kaso ito ng serial killing. Ay, wala naman tayo sa Amerika eh. Walang may baril. Lahat pumapatay gamit ang kutsilyo. Ha? Alam niyo, mahigit 1,000 patayan ang nangyayari sa isang taon. Ang ibig mong sabihin, kalahati ng gawa ng isang tao? Maliw ka ba? Sino ka ba sa